Si Emily ay isang dalaga na lumaki sa tahimik na bayan ng San Isidro. Isang liblib na lugar kung saan ang bawat isa ay kilala ang isa't isa. Sa kabila ng kanyang simpleng anyo, payat, kayong maging balat at madalas nakasuot ng lumang bestida, siya ay pinapaligiran ng respeto at paghanga mula sa mga tao sa kanilang lugar. Bata pa lamang si Emily ay natutunan na niyang magtrabaho ng mabuti. Siya ang nag-aalaga sa kanyang mga magulang na sina Mang Luis at Aling Rosa, na pawang matatanda na at mahina na ang mga katawan. Ang kanilang kubo ay isang simpleng tirahan na nakatayo sa gilid ng isang palayan. Malayo sa kabihasnan, ngunit sa kabila ng kanilang kahirapan, ang pamilya ay masaya at puno ng pagmamahalan. Isang umaga, habang abala si Emily sa pag-aalaga ng kanyang inang may sakit, tumigil si Mang Luis sa kanyang pagputol ng kahoy upang lapitan ang kanyang anak. "Emily anak, hayaan mo na akong gumawa ng mga ito," sabi ni Mang Luis. Inaabot ang hawak niyang walis, ngunit ngumiti lamang si Emily at marahang tinapik ang balikat ng ama. "Tatay, kayo na ang magpahinga. Mas mahalaga na nasa tabi kayo ni nanay," sagot niya na may lambing. Matagal lang nasanay si Emily sa ganitong gawain. Bawat umaga ay gigising siya na maaga upang magluto ng almusal, maglinis ng bahay at pagkatapos ay pupunta siya sa palengke upang magtinda ng mga gulay na tanim nila sa maliit nilang bakuran. Ang bawat piso na kanyang kinikita ay maingat niyang iniipon para sa mga gamot ng kanyang ina at pangangailangan ng kanilang pamilya. Sa kabila ng kanyang abalang buhay, si Emily ay hindi nawawala ng ngiti sa kanyang mga labi. Marami ang humahanga sa kanya, hindi dahil sa kanyang anyo, kundi dahil sa kanyang puso. "Napakasipag mo, Emily," madalas sabihin ng mga tao sa kanya. "Sana'y magkaroon ka ng isang mapagmahal na kabiyak na magpapahalaga sa iyo." Bagaman maraming mga binata sa bayan ang humahanga sa kanya, si Emily ay tahimik lamang at hindi nagmamadali na pumasok sa anumang relasyon. Alam niyang ang kanyang responsibilidad sa kanyang mga magulang ay ang pinakamahalaga sa lahat. Isang araw, habang nakaupo si Emily sa tabi ng bintana at tinatahi ang butas sa damit ng kanyang ama, may narinig siyang katok sa pintuan. Binuksan niya ito at nakitang isa sa mga matagal nang humahanga sa kanya. Si Tonyo, isang binatang masipag din at may kababaang loob. "Magandang araw, Emily," bati ni Tonyo, hawak ang isang bungkos ng sariwang gulay. "Naisip kong dalhan kayo ng mga ito. Alam kong abala ka sa pag-aalaga sa mga magulang mo." "Salamat, Tonyo," sabi ni Emily, sabay abot ng mga gulay. "Napakabuti mo naman." Napangiti si Tonyo at sabik na sinagot, "Kahit anong makakatulong sa iyo, Emily. Alam mo namang handa akong tumulong sa anumang oras." Ngunit sa kabila ng kanyang pagpapahalaga, alam ni Emily na hindi siya pwedeng magpadalos-dalos. Ang kanyang puso at isipan ay nakatuon pa rin sa kanyang mga magulang. Ang mga darating na pangyayari ay siyang magpapabago sa takbo ng buhay ni Emily. Ngunit sa ngayon, ang simpleng araw na ito ay patuloy lamang na dumadaloy, puno ng pagmamahal, pagsusumikap at mga taong handang sumuporta sa kanya. Habang lumilipas sa mga araw, napapansin ni Emily na mas lalo pang nagiging malapit sa kanya si Tonyo. Hindi lingid sa kanyang kaalaman na ang masuyong mga ngiti ni Tonyo at ang mga alaalang bunga ng kanilang mga pag-uusap ay unti-unti nang tumutubo sa kanyang puso. Sa bawat araw na magkasama sila, tila nagiging mas magaan at mas masaya ang bawat sandali. Isang hapon, habang sila'y magkasama naglalakad pa uwi mula sa palengke, tahimik na nagsalita si Tonyo. "Emily, alam mo ba, matagal na kitang iniingatan sa puso ko. Alam kong marami kang inaasikaso, pero gusto kong malaman mo na handa akong maghintay kahit gaano katagal." Napatigil si Emily sa kanyang paglalakad at tumingin kay Tonyo. Ramdam niya ang sinseridad sa mga mata nito. Bagaman hindi niya alam kung paano isasaad ang kanyang nararamdaman, alam niyang nagsisimula na magkaroon ng puwang si Tonyo sa kanyang puso. "Tonyo, napakabuti mong tao. Hindi ko alam kung anong sasabihin." Ang tanging sagot ni Emily. Ang kanyang tinig, bahagyang nanginginig sa damdaming hindi pa niya lubusang maipahayag. Ngunit sa kabila ng kanilang unti-unting paglalapit, isang anino ng pagsubok ang nagbabanta
sa kanilang relasyon. Si Margarita, anak ng mayamang mag-asawang sina Don Ramon at Doña Clara, ay matagal na may pagtingin kay Tonyo. Bagaman hindi sila ubod ng yaman, sila higit na nakakaangat sa buhay kumpara sa pamilya ni Emily. Si Margarita ay kilalang mataray at mapagmataas. Madalas niyang gamitin ang kanilang estado sa buhay upang iparamdam sa iba ang kanyang pagiging mas nakatataas. Isang araw, habang si Emily ay pauwi mula sa pagbili ng ilang gulay sa palengke, nasalubong niya si Margarita sa daan. Agad siyang nilapitan nito. Ang kanyang mga mata ay puno ng panlalamang. "Oh, Emily!" Simula ni Margarita. Ang kanyang boses ay puno ng pagmamaliit. "Hindi ko maintindihan kung ano nakita ni Tonyo sa'yo. Simpleng-simple ka lang naman." Naramdaman ni Emily ang bahagyang kirot sa kanyang puso, ngunit pinili niyang maging kalmado. "Margarita, hindi naman tungkol sa kung anong meron sa labas ang tinitingnan ni Tonyo." Sagot ni Emily ng mahinahon. "Siguro mas mahalaga sa kanya ang laman ng puso kaysa sa yaman." Napangiti si Margarita ng mapait at itinuro si Emily mula ulo hanggang paa. "Yaman? Ano ba ang alam mo tungkol doon? Hindi ka nga makabili ng disenteng damit eh." Sabi niya bago lumakad palayo. Iniwan si Emily na tahimik na nag-iisip. Sa kabila ng mga insulto ni Margarita, nagpatuloy si Emily sa kanyang pang-araw-araw na gawain. Nag-iingat na huwag hayaang makaapekto ang mga salita nito sa kanya. Alam niyang si Tonyo ay may sariling desisyon at hindi ito nakabatay sa yaman o estado sa buhay. Ngunit sa likod ng kanyang isipan, naroon ang pangamba. Ano nga ba ang kaya niyang ipaglaban para sa kanilang pagmamahalan? Makalipas ang ilang linggo, ang mga araw na dati puno ng saya at pag-asa ay biglang nabalot ng kalungkutan para kay Emily. Isang umaga, habang siya'y naghahanda ng almusal para sa kanyang mga magulang, may dumating na sulat mula kay Tonyo. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang binubuksan ang liham. Tila may mabigat na pangitain ang dumapos sa kanyang puso. Sa loob ng sulat, ipinahayag ni Tonyo ang masamang balitang bumabagabag sa kanyang isipan at damdamin. "Emily," nagsimula ang liham. "Hindi ko alam kung paano sasabihin ito sa'yo, pero wala na akong ibang magagawa. Ang aking mga magulang ay napagpasyahan na ipakasal ako kay Margarita. May malaking utang kami sa kanila at ito ang paraan para mabayaran niyon." Napatigil si Emily sa pagbabasa, hindi makapaniwala sa kanyang nakita. Ang kanyang puso ay tila dinurog at ang luha ay hindi mapigilang pumatak mula sa kanyang mga mata. Ngunit hindi pa doon nagtapos ang liham. "Emily," patuloy ni Tonyo, "hindi ko kaya magpakasal sa kanya. Ikaw ang mahal ko. Kung papayag ka, magtanan tayo. Tatakas tayo sa lugar na ito at magsisimula ng bagong buhay, malayo sa mga problema." Bagaman ang alok ni Tonyo ay puno ng pag-ibig at kaseryosohan, si Emily ay naharap sa isang napakahirap na desisyon. Mahal niya si Tonyo, ngunit mas mahalaga sa kanya ang kanyang mga magulang. Hindi niya kayang iwanan ang mga ito, lalo na't sila'y nasa huling yugto na ng kanilang buhay. Ang kanyang puso ay nasa pagitan ng pagmamahal at tungkulin. Kinagabihan, nagkita sina Tonyo at Emily sa kanilang paboritong tagpuan. Sa ilalim ng malaking puno, natanaw ang bukirin. "Emily, sumama ka na sa akin." Pakiusap ni Tonyo. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamakaawa. "Magagawa natin ito. Makakahanap tayo ng paraan." Ngunit umiling si Emily, pigil ang sariling luha. "Tonyo, hindi ko kayang iwan ang mga magulang ko. Alam kong mahal mo ko at mahal din kita. Pero hindi ako maaaring magpakasaya habang sila'y naghihirap at nag-iisa." Tila dinurog ang puso ni Tonyo sa mga salitang iyon. Alam niya ang kabigatan ng sitwasyon ni Emily, ngunit hindi niya rin kayang iwan ang ideya ng kanilang pag-ibig. "Emily, anong gagawin natin ngayon?" Tanong niya, halos pabulong. Sa ilalim ng buwan, habang ang hangin ay marahang umiihip sa kanilang paligid, pinilit ni Emily na umiti sa kabila ng kanyang pighati. "Tonyo, kailangan mo sundin ang iyong mga magulang. Mahal kita, pero may mga bagay na mas mahalaga sa ating dalawa."
Gawin mo ito para sa kanila, para sa iyong pamilya. Walang magawa si Tonyo kundi yakapin si Emily na mahigpit, na tila iyon na ang huling pagkakataon nilang magkasama. Ang kanilang mga puso ay puno ng panghihinayang, ngunit sa gabing iyon, ang kanilang landas ay naghiwalay na may pangakong ang kanilang pagmamahal ay mananatili sa kanilang mga puso, kahit hindi na nila ito kayang ipaglaban pa. Paglipas ng ilang buwan, dumating na ang araw ng kasal ni Tonyo at Margarita. Para kay Emily, ang araw na iyon ay tila isang bangungot na ayaw niyang muling maranasan. Sa kabila ng kanyang pagpupumilit na tanggapin ang sitwasyon, hindi may ikakailang labis siyang nasasaktan sa nakikita niyang pagsasama ng dalawa. Isang araw, habang pauwi si Emily mula sa palengke, nakita niya mula sa malayo si Tonyo at Margarita na magkasamang naglalakad sa kalsada. Agad siyang lumiko sa isang masikip na iskinita upang maiwasan sila. Ngunit hindi niya maiwasang marinig ang tawanan ni Margarita na tila may pahiwatig ng pagmamataas. Wala na bang ibang daan? Tanong ni Emily sa kanyang sarili. Pilit na iniwas ang tingin mula sa direksyon ng mag-asawa. Ano ba ang meron sa kanya na wala ako? Bakit kailangan pa akong saktan ng ganito? Habang naglalakad, ramdam ni Emily ang bigat sa kanyang dibdib. Pilit niyang pinapatahan ang sariling luha. Ngunit bawat hakbang ay tila mas pinapalapit siya sa mga alaala ng kanyang pagmamahal kay Tonyo. Mahal mo pa rin siya, sabi ng boses sa kanyang isipan. Ngunit wala ka nang magagawa. Sa kabilang tako, napansin ni Tonyo ang anino ni Emily sa iskinita at biglang napahinto. Gusto niyang lapitan si Emily, magpaliwanag kahit alam niyang wala na itong silbi. Ngunit bago pa man siya makagalaw, hinila na siya ni Margarita. Halika na, Tonyo, sabi nito. Ang kanyang mga mata ay puno ng kasiyahan at pagmamalaki. Hindi na dapat tayo nagpapadala sa mga walang kwentang bagay. Walang nagawa si Tonyo kundi sumunod. Bagaman ang kanyang puso ay puno ng panghihinayang. Sa bawat hakbang papalayo, alam niyang isang malaking bahagi ng kanyang buhay ang iniwan niya sa iskinita. Ang bahagi ng kanyang puso na naging kay Emily. Para naman kay Emily, ang bawat pagkikita nila ay tila isang patalim na humihiwas sa kanyang damdamin. Ngunit sa kabila nito, pinipilit niyang ipakita ang katatagan. Wala akong pinagsisisihan. Bulong niya sa sarili habang tinutuyo ang luha sa kanyang mga mata. Ang mahalaga nagawa ko ang tama para sa aking mga magulang. Subalit, sa tuwing naisip niya na hindi na magkakaroon ng pagkakataon si Tonyo na muling mahalin siya, muling bumabalik ang sakit na kanyang nararamdaman. At sa tuwing makikita niya ang mapagmalaking ngiti ni Margarita, hindi may iwasang magtanong ni Emily. Hanggang kailan ako magpaparaya? Hanggang kailan ko tatanggapin na ang buhay ko ay hindi na magiging katulad ng dati? Nagpatuloy si Emily sa kanyang buhay. Nagpatuloy sa pag-aalaga sa kanyang mga magulang at sa mga gawain sa araw-araw. Ngunit ang mga tanong na iyon, ang mga damdaming hindi niya maalis sa kanyang isipan, ay patuloy na bumabalot sa kanya, lalo na sa mga sandaling mag-isa siya sa gabi. Sa wakas, natagpuan ni Emily ang kapayapaan sa kanyang puso nang kumalat ang balita sa kanilang bayan na buntis na si Margarita. Ang balitang ito ay mabilis na nakarating sa lahat at nagkaroon pa ng isang malaking selebrasyon para ipagdiwang ang magandang balita. Para kay Emily, ito na ang huling pako sa kabaong ng kanyang mga pangarap na makasama si Tonyo. Habang pinapanood niya ang mga tao sa kanilang bayan na masayang nagdiriwang, naramdaman ni Emily ang unti-unting paglayo ng sakit na dati ay bumabalot sa kanyang puso. Tapos na, bulong niya sa sarili habang pinagmamasdan ang makulay na banderitas na sumasayaw sa hangin. Wala lang natitira para sa amin ni Tonyo at kailangan ko na rin magpatuloy. Ang mga susunod na linggo ay ginugol ni Emily sa kanyang mga pang-araw-araw na gawain, pag-aalaga sa kanyang mga magulang, pagtitinda sa palengke, at paminsan-minsang pagbisita sa mga kaibigan. Bagaman may mga alaala pa rin si Tonyo sa kanyang isipan, hindi na ito kasing bigat ng tulad ng dati. Mas nakatuon na siya ngayon sa kanyang pamilya at sa sariling kapakanan. Isang araw, habang naglalakad siya pauwi mula sa palengke, nakita niya ang isang bagong mukha sa kanilang bayan. Isang binatang may maayos na bihis at tila banyaga sa lugar. Siya si Enrique.
anak ng isang mayamang pamilya mula sa Maynila, na dumalaw sa kanilang probinsya upang magbakasyon. Napansin agad ni Enrique si Emily habang siya'y dumaraan. Hindi niya maiwasang mapansin ang simpleng kagandahan ni Emily. Ang kanyang kayumanging balat, maamong muka, at payak na kasuotan na lalong nagpatingkad sa kanyang likas na alindog. Sino siya? Tanong ni Enrique sa kanyang sarili. Habol ang tingin, habang si Emily ay papalayo. Kinabukasan, sinikap ni Enrique na muling makita si Emily. Naglakad-lakad siya sa paligid ng bayan, nakikisalamuha sa mga lokal at nagtatanong-tanong tungkol sa kanya. Siya si Emily, sagot ng isa sa mga tindera sa palengke. Isa siyang mabait na dalaga na nag-aalaga sa kanyang matatandang magulang. Dahil lumaki si Enrique na sanay sa marangyang buhay, hindi niya lubos maisip kung paano nabubuhay si Emily sa isang payak na pamumuhay. Ngunit ang kanyang puso ay biglang nabighani sa dalagang ito, na tila ba nagtataglay ng kakaibang halina na hindi niya makita sa mga babaeng nakilala niya sa Maynila. Sa mga sumunod na araw, sinikap ni Enrique na makalapit kay Emily. Madalas siyang tumambay sa lugar kung saan alam niyang dadaan ang dalaga, at paminsan-minsan nag-aalok pa siya ng tulong sa pagdadala ng mga paninda nito. Emily, baka gusto mong tulungan kita sa mga bitbit mo, sabi ni Enrique isang hapon. Ang kanyang boses ay puno ng magalang na alok. Nagulat si Emily sa biglaang pakikipag-usap ng binata, ngunit ngumiti siya at magalang na tumanggi. Salamat Enrique, pero kaya ko na ito. Sanay na ako. Sa kabila ng pagiging suplado ni Enrique sa mga nakaraan niyang karanasan, natutunan niya maging mapagkumbaba sa harap ni Emily. Sa bawat araw na dumadaan, lalo lumalalim ang kanyang paghanga sa dalaga. At natutunan din niya ang mga simpleng kaligayahan ng buhay sa probinsya. Mga bagay na hindi niya naranasan sa kanyang marangyang buhay sa Maynila. Naging tahimik na lamang si Emily sa mga unang linggo ng panliligaw ni Enrique. Hindi niya maalis sa isip ang mga alaala ng nakaraan, kung saan siya'y nasaktan ng husto. Kaya naman bagaman naroon ang kagandahang loob at kabaitan ni Enrique, pilit pa rin niyang inilalayo ang sarili sa ideya ng muling pagmamahal. Ayokong masaktan ulit. Madalas siyang bulong sa sarili, lalo na kapag nag-iisa sa gabi. Ngunit hindi rin nagtagal ay napansin ni Emily ang pagiging seryoso ni Enrique. Hindi ito katulad ng ibang manliligaw na naranasan niya noon. Madalas siyang dalawin ni Enrique, hindi lamang upang magdala ng mga regalo, kundi upang makipag-usap at makilala siya ng lubusan. Emily, hindi kita mamadaliin, sabi ni Enrique minsan habang sila'y magkasama naglalakad sa tabi ng palayan. Gusto ko lang malaman mo na mahalaga ka sa akin at handa ako maghintay. Sa kabila ng kanyang takot, naramdaman ni Emily ang init ng katapatan ni Enrique. Unti-unti, nagising sa kanyang puso ang bagong pag-asa. Hindi man niya agad maamin sa sarili, ngunit alam niya nagsisimula na siyang mahulog sa binatang ito. Samantala, bawat araw na lumilipas ay tila isang malaking tinik sa lalamunan ni Margarita. Nakikita niya kung paano nagsisimulang lumapit si Emily kay Enrique at hindi niya mapigilang magalit. Paano naging maswerte si Emily? Bulong niya sa sarili habang pinagmamasdan ang dalawa mula sa malayo. Mas mayaman si Enrique kaysa kay Tonyo at mas pogi pa ito. Hindi ako papayag na magtagumpay si Emily sa bagay na ito. Sa kabilang banda, si Tonyo naman ay puno ng selos. Bagaman alam niyang wala na siyang karapatan kay Emily, hindi niya maiwasang sumikip ang dibdib sa tuwing makikita si Enrique na masayang kasama ang dating minamahal. Dapat ako ang kasama niya. Madalas niyang isipin na para bang muling bumabalik ang sakit na minsang itinaboy niya. Hindi nagtagal, naging opisyal na magkasintahan sina Enrique at Emily. Ang kanilang relasyon ay mabilis na umusbong, puno ng kasiyahan at pagmamahalan. Sa kabila ng pagsubok na kanyang pinagdaanan, naramdaman ni Emily na muling nagbukas ang kanyang puso para sa isang bagong pag-ibig. At sa loob lamang ng ilang buwan, isang gabi, habang sila'y magkasama naglalakad sa ilalim ng maliwanag na buwan, lumuhod si Enrique sa harap ni Emily, hawak ang isang maliit na kahon. Emily, alam ko mabilis sa mga pangyayari sa atin. Sabi ni Enrique, ang kanyang boses
ay puno ng emosyon. Ngunit sa bawat araw na kasama kita, mas lalo kong nararamdaman na ikaw ang gusto ko makasama habang buhay. Will you marry me? Hindi makapaniwala si Emily sa kanyang naririnig. Ang kanyang puso ay tila naglulundag sa tuwa. Ngunit kasabay nito ay ang kaba na dulot ng kanyang mga naranasan sa nakaraan. Ngunit sa mga mata ni Enrique, nakita niya ang isang pagmamahal na handang magtagal, isang pagmamahal na hindi siya bibiguin. Oo, Enrique, sagot na Emily, habang pumapatak ang luha ng kasiyahan sa kanyang mga mata. Pakakasalan kita. At sa gabing iyon, sa ilalim ng liwanag ng buwan, ipinagkatiwalaan ni Emily ang kanyang puso sa isang bagong simula, kasama si Enrique sa pag-asang ito na ang magiging daan patungo sa isang masayang hinaharap. Matapos ang kanilang kasal, naging malaking desisyon para kay Emily ang pag-alis sa kanilang probinsya at pagpunta sa Manila kasama si Enrique. Mahal na mahal niya ang kanyang mga magulang at ang ideya na iwan sila ay nagdulot ng matinding kaba sa kanyang puso. Enrique, paano na lang ang mga magulang ko? Tanong ni Emily isang gabi habang sila'y magkasama nag-uusap sa harap ng kanilang tahanan. Hindi ko kayang iwan sila ng basta-basta. Ngunit mapilit si Enrique. Emily, naiintindihan ko ang pagmamahal mo sa kanila. Sagot niya, hinawakan ng kamay ng asawa. Magpapadala tayo ng pera buwan-buwan. Mas makakabuti ito sa kanila. Magkakaroon sila ng mas maayos na pamumuhay. Sa Manila, maaari nating simulan ang ating buhay bilang mag-asawa. Napaisip si Emily sa mga sinabi ni Enrique. Alam niyang totoo ang mga ito. Sa Manila, mas maraming oportunidad ang naghihintay para sa kanilang dalawa. Kaya't sa huli, pumayag na rin siya, bagaman may bigat sa kanyang puso. Pagdating nila sa Manila, agad nilang naranasan ang mga pagbabago. Malaki at magara ang bahay ng pamilya ni Enrique, malayo sa simpleng kubo na nakasanayan ni Emily. Ngunit sa likod ng marangyang harapan ng bahay na iyon, naroon ang mga malamig na tingin at mapanuring mata ng mga magulang ni Enrique. Enrique, bakit ngayon mo lang sinabi sa amin ang tungkol sa inyong kasal? Ang malamig na tanong ng kanyang ina, si Doña Clarita, noong una silang nagkita matapos ang kasalan. At bakit sa isang simpleng babae na katulad niya? Bagaman mabait si Enrique, hindi niya magawang ipagtanggol ng husto si Emily sa kanyang mga magulang. Mama, mahal ko si Emily at gusto ko siyang pakasalan. Hindi na mahalaga kung anong kanilang estado sa buhay. Sagot ni Enrique, subalit alam niya ang kanyang mga salita ay bumabangga lamang sa pader ng hindi pagkakaunawaan. Si Emily, na hindi sanay sa ganoong uri ng pakikitungo, ay tahimik lamang at tinatanggap ang mga pahiwatig ng paghamak mula kay Doña Clarita at sa kanyang asawa. Madalas siyang pagsabihan ng masakit na salita, lalo na kapag wala si Enrique. Bakit ka pumayag na pakasalan ng anak ko? Minsan tanong ng ina ni Enrique, ang mga salita'y punong-puno ng pang-iinsulto. Wala kang maipagmamalaki. Paano ka magiging karapat-dapat sa kanya? Sa tuwing mag-isa si Emily sa kanilang silid, madalas siyang mapaluha. Iniisip kung ano ang nagawa niyang mali upang tratuhin ng ganoon. Bakit ganito? Tanong niya sa sarili. Pilit na hinahanap ang sagot. Mahal naman ako ni Enrique. Pero bakit hindi sapat iyon para matanggap ako ng kanyang pamilya? Ang mga araw sa Manila ay naging mabigat para kay Emily. Ang inaasahan niyang bagong simula ay napalitan ng takot at pag-aalinlangan. Subalit sa kabila ng lahat ng ito, pinipilit niyang maging matatag, lalo na kapag kasama si Enrique, na bagaman may kahinaan sa pagharap sa kanyang mga magulang, ay patuloy pa ring minamahal si Emily ng buong puso. Ang kanyang pagmamahal kay Enrique ang naging dahilan upang magpursige si Emily na manatili, na magtiwala na balang araw ay makakamtan din niya ang respeto at pagtanggap na hinahangad niya mula sa pamilya ng kanyang asawa. Ngunit sa bawat araw na lumilipas, mas lalo niyang nararamdaman ang bigat ng kanyang desisyon na iwan ang kanyang tahimik at payapang buhay sa probinsya. Sa paglipas ng mga buwan sa Manila, unti-unting natutunan ni Emily ang tunay na ugali ni Enrique. Ang lalaking inakalang niya magbibigay sa kanya ng masayang buhay ay malayo pala sa kanyang inaasahan. Si Enrique ay lumaking sanay sa marangyang pamumuhay.
umaasa sa pera ng kanyang mga magulang at walang kaalaman sa hirap ng buhay na kanyang iniwan sa probinsya. Madalas siyang gumastos para sa mga mamahaling bagay, bagong damit, gadgets, at mga gabi na kasiyahan kasama ang kanyang mga kaibigan. Isang hapon, nang muling lumapit si Emily kay Enrique upang manghingi ng pera para maipadala sa kanyang mga magulang, nagpakita na naman ng iritasyon ang binata. Enrique, kailangan ko ng pera para sa gamot ni nanay. Hindi pa natin napapadala ang sustento sa kanila ngayong buwan. Malumanay na pakiusap ni Emily. Napabuntong hininga si Enrique at tumayo mula sa kanyang upuan. Emily, lagi ka na lang humihingi ng pera. Hindi ka ba natututo? Baka iniisip ng mga magulang ko na ginagamit mo lang ako. Sabi niya na may halong tampo. Nabigla si Emily sa kanyang narinig. Enrique, para ito sa mga magulang ko. Hindi ba't ipinangako mo na tutulungan natin sila? Tanong niya, pilit na pinipigil ang luha. Ngunit sa halip na makiramay, tinapos ni Enrique ang usapan sa malamig na tono. Maghanap ka na lang ng ibang paraan. Hindi ako ATM. Dahil sa mga salitang iyon, napagpasyahan ni Emily na kumilos para sa sarili. Hindi siya maaaring umasa na lamang kay Enrique, lalo na at nalalaman niya hindi ito maaasahan pagdating sa kanilang mga pangangailangan. Kaya nagsimula siya magtinda sa palengke, tulad na nakagawian niya noon sa probinsya. Hindi ito madali, lalo na't hindi niya alam kung paano tanggapin ng mga tao sa Manila ang kanyang simpleng paninda, ngunit wala siyang ibang pagpipilian. Subalit, nang mabalitaan ito ni Doña Clarita, agad siyang pinatawag ng kanyang biyanan. Emily, anong kahihiyan itong ginagawa mo? Sigaw ni Doña Clarita habang nakatayo sa harap ni Emily. Hindi ka ba nahihiya sa ginagawa mong pagtitinda sa palengke? Isipin mo naman ang pangalan ng pamilya namin. Hindi mo ba naiisip na asawa ka ng anak ko? Pilit na inunawa ni Emily ang galit ng kanyang biyanan. Ngunit hindi niya maiwasang maramdaman ang kabigatan ng mga salita nito. Pasensya na po, Doña Clarita. Mahina niyang sagot. Wala po akong ibang paraan para matulungan ang aking mga magulang. Ngunit hindi ito tinanggap ni Doña Clarita. Kung gusto mong magtrabaho, hindi sa palengke, nakakahiya. Ipapasok na lang kita sa kumpanya namin. Desisyon ni Doña Clarita na walang puwang para sa pagtanggi. Kaya't si Emily ay natutong magtrabaho sa kumpanya ng pamilya ni Enrique, isang lugar kung saan siya ipinuwesto sa pagbebenta ng mga alahas. Bagaman ito isang mas disenteng trabaho, sa paningin ni Doña Clarita, hindi nito naibsan ang pakiramdam ni Emily na tila siya ay isang dayuhan sa sariling buhay. Sa bawat araw na lumilipas, lalo niyang nararamdaman ang pagkakaiba ng kanyang buhay sa probinsya at ang malupit na realidad ng kanyang buhay sa Manila. Makalipas ang ilang buwan, natutunan na rin ni Emily ang pasikot-sikot ng kanyang bagong trabaho sa kumpanya ng pamilya ni Enrique. Sa bawat araw na lumilipas, nagiging mas bihasa siya sa pagbebenta ng mga alahas at pakikitungo sa mga kliyente. Ang kasipagan ni Emily ay hindi nakaligtas sa mata ni Doña Clarita na siyang nagdulot para unti-unting mawala ang kanyang galit sa dalaga. Mukhang marunong din palang magtrabaho ang babaeng ito. Minsang bulong ni Doña Clarita sa sarili habang pinagmamasdan si Emily na abala sa pag-aasikaso ng mga kliyente. Ngunit habang nagiging matagumpay si Emily sa kanyang trabaho, kasabay nito ay ang paglala ng galit ni Enrique sa kanya. Madalas siyang magalit kapag umuwi si Emily ng pagod mula sa trabaho at hindi na nagkakaroon ng sapat na oras para sa kanila. Emily, para saan pa ang trabaho mo? Kung wala na tayong oras para sa isa't isa? Tanong ni Enrique isang gabi, puno ng tampo ang kanyang tinig. Minsan, umuwi si Emily na inaasahan ng isang tahimik na gabi kasama si Enrique. Ngunit sa halip ay natatanggap niya ang malamig na salubong nito. Enrique, ginagawa ko ito para sa mga magulang ko. Kailangan nila ng tulong at hindi sapat ang natatanggap ko mula sa iyo. Paliwanag ni Emily habang pilit na itinatago ang pagod. Ngunit hindi ito tinatanggap ni Enrique. Emily, may pera tayo. Hindi ba't sinabi ko na padadalhan natin sila? Bakit kailangan mo magpakahirap? Tumalikod si Enrique. Hindi makapaniwala na mas pinili ni Emily ang trabaho kaysa sa kanya. Sa kabila ng mga argumento, nanatili si Emily sa kanyang desisyon.
Alam niyang mahalaga ang trabaho upang masuportahan ng kanyang mga magulang, lalo na't hindi palaging maaasahan si Enrique. Enrique, ito ang kailangan kong gawin. Mahal kita, pero kailangan ko ring unahin ang pamilya ko. Sambit niya ng may tapang, ngunit may halong lungkot sa kanyang puso. Habang patuloy na nag-aalap ang galit ni Enrique, mas lalo namang tumitibay ang loob ni Emily. Natutunan niyang balansehin ang kanyang oras para sa trabaho, sa kanyang mga magulang, at kahit na hindi laging tanggap ni Enrique, sinisikap pa rin niyang ipakita ang kanyang pagmamahal sa asawa. Ngunit sa kabila ng kanyang mga pagsusumikap, naroon pa rin ang pakiramdam na hindi na muling magiging katulad ng dati ang kanilang relasyon. Nang malaman ni Emily na siya ay buntis, halo-halong damdamin ang kanyang naramdaman. May tuwa, ngunit may kaba rin. Ang pagkakaroon ng anak ay isang malaking responsibilidad, lalo na sa kalagayan nila ni Enrique. Sa kabila nito, pinilit niyang maging masaya sa kanilang sitwasyon. Umaasa na ang pagbubuntis na ito ang magbibigay sa kanila ng bagong simula. Ngunit hindi nagtagal ay naramdaman ni Emily na tila may kakaiba sa naging reaksyon ni Enrique. Imbis na kabahan o mag-alala sa kanilang magiging anak, tila ba mas naging masaya at kampante si Enrique. Isang gabi, habang sila'y magkasama nag-uusap sa kanilang kwarto, napansin ni Emily ang kakaibang saya sa mukha ng kanyang asawa. Enrique, tila ba napakasaya mo sa balitang ito? Wika ni Emily. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagtataka. Oo naman, Emily. Sagot ni Enrique na hindi maitatago ang kagalakan. Ito ang simula ng mas magandang buhay para sa atin, lalo na para sa ating anak. Wala ka nang dapat alalahanin kundi ang iyong pagbubuntis. Hindi nagtagal, nalaman ni Doña Clarita at ang asawa nito na si Don Lloyd ang balita. Bilang kanilang unang apo, agad nilang inasikaso ang mga kailangan ni Emily para sa kanyang pagbubuntis. Emily, hindi mo na kailangan magtrabaho, sabi ni Doña Clarita ng mariin. Ang iyong kalusugan at ang kalusugan ng bata ang pinakamahalaga ngayon. Bagaman gusto magpatuloy ni Emily sa pagtatrabaho, hindi niya magawang tanggihan ang kahilingan ng mga magulang ni Enrique. Napilitan siyang itigil ang kanyang pagtatrabaho. At dahil dito, bumaba ang kanyang kakayahan na makapagpadala ng pera sa kanyang mga magulang sa probinsya. Ang maliit na halaga na paminsan-minsan lamang ibinibigay ni Enrique ay hindi sapat para sa kanilang pangangailangan. Madalas, kapag orasan ng pagbili ng kanyang mga bitamina at iba pang pangangailangan sa pagbubuntis, napapaisip si Emily. Kailangan ko magtipid. Bulong niya sa sarili habang iniisip ang kalagayan ng kanyang mga magulang. Sa halip na bumili ng kompletong bitamina para sa sarili, mas pinipili niyang ipadala na lamang ang pera sa probinsya. Sa kabila ng kanyang mga pagsasakripisyo, hindi maiwasang makaramdam ng panghihinayang si Emily. Ano ba itong nangyayari sa buhay ko? Tanong niya minsan sa sarili habang mag-isa sa kwarto. Paano ko ba mapagsasabay ang pagiging ina at ang pagiging anak na dapat tumulong sa mga magulang? Habang lumalaki ang kanyang tiyan, mas lalong nararamdaman ni Emily ang bigat ng kanyang mga desisyon. Bagaman mahal niya si Enrique at masaya siyang magkakaroon na sila ng anak, hindi niya maiwasan na isipin ko ano magiging kinabukasan nila sa piling ng isang pamilya na tila hindi pa rin siya lubos na tanggap. Pagkaraan ng ilang buwan, nanganak na si Emily ng isang malusog na batang lalaki na pinangalanan nilang Juanito. Matapos ang kanyang panganganak, napagdesisyonan ni Emily na magpalaygate. Para sa kanya, sapat na ang isa nilang anak, lalo na't hindi naging madali ang mga nagdaang buwan para sa kanilang mag-asawa. Nais niya magpatuloy sa pagtatrabaho at suportahan ang kanyang pamilya. Ngunit alam niyang kailangan din niyang bigyan ng oras at atensyon si Juanito. Sa muling pagbalik ni Emily sa trabaho, si Doña Clarita ang siyang nag-alaga kay Juanito. Maligaya si Doña Clarita sa ganitong setup dahil labis ang pagmamahal niya sa kanyang apo. Para kay Emily, si Juanito ang nagbigay ng bagong sigla sa kanilang buhay, lalo na sa kabila ng mga pagsubok na kanilang hinarap bilang pamilya. Samantala, si Enrique naman ay patuloy sa kanyang mga bisyo at gala. Hindi pa rin siya nagbabago mula noong mag-asawa sila ni Emily. Madalas ay wala siya sa bahay, at sa tuwing naroon naman siya, bihira niyang bigyan ng pansin si Juanito. Parang wala akong asawa. Madalas na iniisip ni Emily
habang tahimik na nag-iisa sa gabi. Hinihintay si Enrique na umuwi mula sa kung saan man ito nagpunta. Sa kabila ng kanyang mga pagsubok, sinikap na Emily na maging matatag para sa kanyang anak. Lumipas sa mga taon at si Juanito ay lumaking malusog at masaya. Bagaman may kakulangan sa atensyon mula sa kanyang ama, si Emily ang naging sandigan ni Juanito, habang si Doña Clarita naman ang nagsilbing pangalawang ina sa kanya. Ngunit nang si Juanito ay umabot sa edad na 10 taon, isang trahedya ang yumanig sa kanilang pamilya. Isang gabi, habang pauwi ang mga magulang ni Enrique mula sa isang pagtitipon, sila ay naaksidente at kapwa namatay sa insidente. Ang balita ay nagdala ng matinding lungkot at pagbabago sa buhay ni Emily at Enrique. Ang pagkamatay ng mga magulang ni Enrique ay naging isang malaking dagok sa kanilang pamilya. Si Enrique, na noon ay tila walang pakialam sa mga responsibilidad, ay biglang napilitang harapin ang mga ito. Habang si Emily ay patuloy na nagtrabaho at nag-alaga kay Juanito, si Enrique ay kinailangan ng umako ng mas malaking papel sa kanilang buhay, lalo na't nawala na ang kanyang mga magulang na parating umaalalay sa kanila. Ang mga sumunod na buwan ay puno ng pagsubok para sa kanilang mag-anak. Ngunit sa kabila na lahat, si Emily ay nanatiling matatag, handang harapin ang mga bagong hamon kasama ang kanyang anak na si Juanito. Matapos ang pagkamatay ni na Doña Clarita at Don Lloyd, naging mas mahirap ang mga bagay para kay Emily at Enrique. Sa kabila ng malalim na lungkot, kinailangan nilang harapin ang mga responsibilidad na iniwan ng mga magulang ni Enrique, lalo na ang pagpapatakbo ng kanilang negosyo. Ngunit sa kasamaang palad, walang kaalaman si Enrique sa pagpapatakbo ng kumpanya. Lumaki siya sa layaw. Umaasa lamang sa mga magulang niya para sa lahat. Kaya nang mawala sila, hindi niya alam kung paano magpapatuloy. Sa kabutihang palad, si Emily ay naturuan ni na Doña Clarita at Don Lloyd sa mga nakaraang taon. Unti-unti niyang natutunan ang mga pasikot-sikot ng negosyo at naging responsable sa pagpapatakbo nito. Emily, kailangan ko ng tulong mo. Minsang aminado si Enrique habang sinusubukang maghanda ng mga dokumento para sa kumpanya. Hindi ko kayang patakbuhin ang lahat ng ito ng mag-isa. Nagdesisyon si Emily na akuin ang mga tungkulin sa kumpanya. Bagaman hindi ito madali, alam niyang kailangan niyang kumilos para sa kanilang pamilya, lalo na para kay Juanito. Sa araw-araw na pagpasok niya sa trabaho, nagsikap si Emily na itaguyod ang negosyo, na ngayon ay siya na ang nasa likod ng tagumpay nito. Samantala, naging malaking alalahanin din para kay Emily ang kalagayan ni Juanito. Sa kabila ng kanyang pagtitiwala kay Enrique na alagaan ng kanilang anak, dumating ang mga araw na umuwi siya mula sa trabaho na natatagpuan si Juanito na hindi pa napapakain at si Enrique ay wala na namang kahit na anong bakas. Hindi ito maaaring magpatuloy. Bulong ni Emily sa sarili habang pinagmamasdan ng kanyang anak na natutulog na walang laman ng tiyan. Dahil dito, napagdesisyonan ni Emily na patirahin sa Manila ang kanyang mga magulang. Bagaman mahirap iwan ang kanilang simpleng buhay sa probinsya, alam niya mas magiging maayos ang kalagayan ni Juanito sa pangangalaga ng kanyang lolo at lola. Nanay, tatay, kailangan ko ng tulong ninyo. Hindi ko kayang iwan si Juanito ng ganito. Pakiusap ni Emily sa isang tawag sa telepono. Walang pag-aatubili, pumayag ang kanyang mga magulang. Sa kanilang pagdating sa Manila, agad nilang sinuong ang responsibilidad ng pag-aalaga kay Juanito. Ang kanilang presensya ay nagbigay ng malaking ginhawa kay Emily, na ngayon ay nakakapagtuon na ng pansin sa pagpapatakbo ng negosyo nang hindi na nag-aalala sa kalagayan ng kanyang anak. Habang si Enrique ay patuloy na gumagala at lumalayo sa kanilang pamilya, si Emily naman ay nananatiling matatag. Pilit na iniingatan ang natitirang kaayusan sa kanilang buhay. Ang bawat araw ay puno ng mga hamon. Ngunit sa kabila ng lahat, natutunan ni Emily na harapin ang mga ito ng may lakas at determinasyon para sa kanyang anak at sa kinabukasan nila. Lumipas ang mga taon at si Juanito ay naging isang matalino at responsable na binata. Sa edad na 16, nagdesisyon siyang mag-aral sa kolehiyo at manirahan sa dormitoryo. Bagaman mabigat para kay Emily na malayo sa kanyang anak,
Alam niyang ito ang tamang hakbang para sa kinabukasan ni Juanito. Anak, siguradihin mo mag-aral na mabuti ha? Bilin ni Emily noong inihatid nila ni Enrique si Juanito sa kanyang dormitoryo. Opo mama, huwag po kayong mag-alala. Sagot ni Juanito na may halong pananabik at lungkot sa paglayo mula sa kanyang tahanan. Pagkatapos ng mga pag-ayos sa dormitoryo ni Juanito, bumalik na sa kanilang tahanan sina Emily at Enrique. Isang araw, pag-uwi ni Emily mula sa trabaho, nakita niyang tila nanghihina si Enrique. Enrique, ano nangyari? Bakit parang matamlay ka? Tanong ni Emily habang lumapit sa kanyang asawa. Napabuntong hininga si Enrique. Emily, matindi ang pagod ko sa mga nagdaang buwan. Hindi ko alam kung kaya ko pa ang ganito. Siguro kailangan na natin mag-hire ng katulong. Sagot niya na may halong pag-aalala. Nabigla si Emily sa kanyang narinig. Pero Enrique, nandiyan naman sina nanay at tatay. Kaya pa naman nilang mag-alaga sa'yo. Tugon ni Emily, bagaman may halong pangamba. Umiling si Enrique. Matanda na sila, Emily. Ayokong mahirapan pa sila sa akin. Mas mabuti na siguro mag-hire na tayo ng katulong para may tututok sa akin kapag kailangan ko ng tulong. Bagaman nag-aalangan, sumang-ayon si Emily sa hiling ni Enrique. Alam niyang mas magiging maayos ang lahat kung mayroong maaasahang tao na mag-aalaga kay Enrique habang siya ay abala sa trabaho. Makalipas ang ilang araw, nagkaroon na nga sila ng bagong katulong sa bahay. Ang katulong na ito, na nagpakilala na si Lisa, ay naging kaagapin ni Enrique sa kanyang araw-araw na pangangailangan. Bagaman unay parang simpleng desisyon lamang ang pag-hire ng katulong, hindi alam ni Emily na ang hakbang na ito ang magsisimula ng mga pagbabago sa kanilang buhay na hindi niya inaasahan. Nang dumating si Lisa sa kanilang bahay, agad na napansin ni Emily ang pagiging masipag at maagap ng dalaga. Palaging maayos ang bahay, malinis ang mga silid, at maingat si Lisa sa lahat ng kanyang ginagawa. Mukhang nahanap na natin ang tamang katulong. Minsang nasabi ni Emily kay Enrique habang pinagmamasdan si Lisa na nag-aayos ng kanilang hapagkainan. Ngunit sa paglipas ng mga linggo, unti-unti nang nakaramdam si Emily ng kakaibang pakiramdam. May mga araw na pag-uwi niya mula sa trabaho, nahuhuli niyang kalalabas pa lamang ni Lisa mula sa kanilang kwarto. Anong ginagawa mo sa loob? Tanong ni Emily minsan. Ang kanyang tono ay puno ng pagtataka. Agad na sumagot si Lisa na tila walang alinlangan. Tinulungan ko lang po si Sir Enrique. Medyo nahihirapan po siya maglakad kanina, kaya inalalayan ko po siya. Bagaman tinanggap ni Emily ang paliwanag ni Lisa, hindi niya maiwasang magduda. Sa mga sumunod na araw, naging mas mapanuri si Emily sa mga kilos ng dalaga at ng kanyang asawa. Minsan, nahuli niya nag-uusap ang dalawa sa kusina. Ang kanilang mga ulo ay tila masyadong magkalapit at agad silang naghiwalay na mapansin ang kanyang presensya. Kailangan ko bang mag-alala? Tahimik na tanong ni Emily sa sarili na hindi maalis ang pag-aalala sa kanyang isipan. Naging madalas sa mga pagkakataong nakakaramdam si Emily ng kakaiba. Tila ba nagiging mas malapit sina Enrique at Lisa kaysa sa nararapat? Parang may mali. Bulong niya habang pinagmamasdan ng dalawa mula sa dikalayuan. Ngunit sa kabila ng kanyang mga pagdududa, pinilit niya maging kalmado at hindi magpadalos-dalos sa anumang konklusyon. Habang lumalalim ang kanyang pag-aalala, hindi maiwasang bumalik sa isipan ni Emily ang mga panahon kung saan inakala niyang buo at matatag ang kanilang pamilya. Ngunit ngayon, sa harap ng mga pagbabago at mga tanong na hindi niya masagot, naroon ang takot na baka mayroong nangyayaring hindi niya inaasahan. Isang takot na unti-unting kumakain sa kanyang kapayapaan. Habang mas lumalala ang kondisyon ni Enrique, ay madalas na siyang hindi makalakad na maayos. At sa mga pagkakataong iyon, si Lisa ang palaging kanyang tinatawag upang tulungan siya. Lisa, pakitulungan mo naman akong bumangon. Madalas na sinasabi ni Enrique at agad namang aakayin siya ni Lisa. Sa kabila ng pagiging alisto ni Lisa sa pag-aalaga kay Enrique, hindi na maiwasan ni Emily na magduda sa bawat galaw ng dalawa. Isang araw, napansin ni Emily na tila ba masyadong komportable na si Lisa sa kanilang kwarto.
Madalas na itong naroroon kahit wala siya. Hindi mapakali si Emily sa kanyang mga naiisip. At ang kanyang mga hinala ay lalong tumitindi. Alam niyang hindi tama ang magpataw ng anumang akusasyon ng walang sapat na ebidensya. Ngunit hindi niya rin magawang ipagwalang bahala na lamang ang mga nararamdaman niya. Isang umaga, sinabi ni Enrique na kailangan niya magpa-check up sa ospital at humiling kay Lisa na samahan siya. Emily, si Lisa na lang ang sasama sa akin. Mas mabuti na iyon para hindi ka na mapagod. Pahayag ni Enrique na tila walang bahid ng pag-aalala. Habang naghahanda si Enrique para sa kanyang check-up, nagpa siya si Emily na umaksyon. Alam niya hindi ito tama, ngunit para sa kanyang kapayapaan ng isipan, kailangan niyang malaman ng totoo. Kailangan ko malaman kung ano ang nangyayari kapag wala ako. Bulong ni Emily sa sarili, at nagdesisyon siya magpakabit ng CCTV sa kanilang bahay. Pinili niyang hindi ipaalam kina Enrique at Lisa ang tungkol sa mga kamera. Iniutos niya ang pag-install ng mga ito sa mga lugar na madalas silang pinagtatagpuan, lalo na sa kanilang kwarto at sa sala. Walang ibang makakaalam nito kundi ako. Pinal na desisyon ni Emily, kahit na may bahid ng pagsisisi sa kanyang ginagawa. Makalipas ang ilang araw, habang nasa ospital si Enrique kasama si Lisa, tinutok ni Emily ang kanyang atensyon sa monitor na nakakonekta sa mga CCTV. Pilit niyang sinasabi sa kanyang sarili na baka wala naman siyang makikita, na baka mali lamang ang kanyang hinala. Ngunit sa kabila nito, hindi maalis ang kaba sa kanyang dibdib, habang inaabangan ng mga imahe na lalabas sa screen. Pagkabalik ni Enrique at Lisa mula sa ospital, agad silang pumasok sa kanilang kwarto. Habang nakatutok si Emily sa monitor ng CCTV, nakita niyang tila normal lamang ang kilos ni Enrique. Malakas at walang bakas ng sakit na dati nitong idinadahilan. Lalong nadurog ang puso ni Emily na makita niya naglalambingan ng dalawa sa kanilang kama. Ang kanilang mga kilos ay puno ng pagtataksil. Hindi na napigilan ni Emily ang kanyang mga luha habang pinapanood ng bawat sandali ng paglalapastangan ni Enrique at Lisa sa kanilang kasal. Ang bawat halakhak at paglalandian ng dalawa ay parang mga patalim na tumatama sa puso ni Emily. Sa kabila ng sakit, nagawa niyang kunan ng video ang lahat ng pangyayari, bilang ebidensya ng pagtataksil na nagaganap sa kanyang harapan. Agad niyang kinuha ang kanyang telepono at tumawag sa pulis. Tulungan ninyo ako. May nangyayari sa bahay ko na hindi tama. Nanginginig na sabi ni Emily sa dispatcher, habang pinipigilan ng kanyang pag-iyak. Ipiniliwanag niya ang sitwasyon at humingi ng tulong upang mahuli ang dalawa sa akto. Ilang sandali lamang, dumating ang mga pulis sa kanilang tahanan. Mabilis na sumugod sa kwarto ni Enrique at Lisa. Nang buksan nila ang pinto, tumambad sa kanila ang mga tagpong naglalarawan ng pagtataksil. Ang dalawa, magkasama sa kama, walang kamalay-malay na nakatapat na sa kanila ang batas. Habang pinoproseso ng mga pulis ang dalawa, dumating si Emily. Galit at poot ang namumuo sa kanyang dibdib. Paano mo nagawa ito sa akin, Enrique? Sigaw niya habang tumutulo ang kanyang mga luha. Ibinuhos ko ang lahat para sa pamilya natin. At ganito mo ako sisirain? Hindi makatingin si Enrique sa kanyang asawa. Alam niyang wala na siyang maidadahilan. Si Lisa naman, tahimik na umiiyak. Alam din niyang hindi niya matatakasan ang kanyang kasalanan. Sa harap ng lahat ng ito, si Emily ay nandoon. Isang taong sinira ng mga pangarap na ngayon ay naglaho na lamang na parang bula. Ang buong eksena ay puno ng tensyon at emosyon. Habang unti-unting bumabalik kay Emily ang katotohanan ng lahat ng naganap, sa araw na iyon, nasira ang buhay na kanyang inakalay kanilang pinagsasaluhan at naiwan siyang humarap sa masakit na realidad na ang lahat ng kanyang pinagsikapan ay biglang naglaho sa isang iglap. Matapos ang masakit na pangyayari, naging matigas si Emily sa kanyang desisyon na panagutin sina Enrique at Lisa sa kanilang ginawa. Hindi niya magawang kalimutan ang sakit na dulot ng kanilang pagtataksil, lalo na't nasa kanya ang malinaw na ebidensya mula sa video. Agad niyang inireklamo ang dalawa sa mga otoridad, at dahil huli sa akto at may ebidensya, mabilis na isinakatuparan ang kanilang pagkakaaresto. Nang mabalitaan ito ni Juanito, agad siyang bumalik sa kanilang tahanan upang makausap ang kanyang ina. Mama, totoo ba yung narinig ko?
Nakakulong na sina Papa at Lisa? Tanong ni Juanito na halatang nahihirapan sa sitwasyon. Tumango si Emily, pilit na nagpapakatatag sa harap ng kanyang anak. Oo anak, hindi ko sila mapapatawad sa ginawa nila. Alam kong mahirap ito para sa'yo, pero kailangan natin gawin ng tama. Napubuntong hininga si Juanito, halatang nagpipigil ng luha. Masakit mama, pero naiintindihan ko po. Kung ano man po ang naging desisyon mo, susuportahan po kita. Yumakap si Emily sa kanyang anak. Pinipilit na lakasan ng loob sa kabila ng lahat ng kanyang nararamdaman. Salamat anak, hindi ito magiging madali, pero gagawin ko ang lahat para maging maayos ang buhay natin. Hindi nagtagal, tinapos ni Emily ang kanilang kasal. Agad siya nakipaghiwalay kay Enrique at piniling ipaan na lang kanilang kasal. Sa tulong ng mga abogado, mabilis niyang naisakatuparan ang proseso. Wala na itong babalikan. Bulong ni Emily sa sarili habang hawak ang papeles ng annulment. Mas makakabuti para sa akin at kay Juanito na tuluyan na itong matapos. Ngunit hindi nagpatinag sina Enrique at Lisa. Kahit nasa kulungan, patuloy silang nakiusap kay Emily na huwag nang ituloy ang kaso. Isang araw, tumanggap si Emily ng tawag mula sa bilangguan. At sa kabilang linya, ay naroon ang pakiusap ni Enrique. Emily, maawa ka naman. Huwag mo nang ituloy ang kaso. Nagkamali kami. Pero hindi ba't maaari mo naman kaming bigyan ng isa pang pagkakataon? Nanlamig si Emily sa narinig. Ngunit nagdesisyon siyang harapin ang tawag. Isa pang pagkakataon? Ulit ni Emily. Ang boses niya ay puno ng puot at kirot. Enrique, ilang taon mo akong niloko. Ilang taon mo akong pinaglalaruan sa harap ng anak natin. Paano mo nagawang humingi ng tawad ngayon? Sa kabilang linya, narinig niya ang paghingi ng tawad ni Lisa. Ma'am Emily, nagkamali kami. Hindi namin dapat ginawa iyon. Pero nagawa namin dahil sa mga pangyayari. Patawarin mo kami. Hindi napigilan ni Emily ang mapangiti ng mapait. Patawarin? Hindi ko magagawa iyon. Kaya nga nandito kayo ngayon. Dahil sa tagal ng panahon na itinago ninyo sa akin ang katotohanan. Alam ba ninyo kung gaano kasakit na malaman na ang taong pinagkatiwalaan mo ang siyang unang sisira sa'yo? Nanatiling tahimik si Enrique bago siya muling nagsalita. Emily, kaya ko lang naman nagawa ito dahil wala ka ng oras para sa akin. Palagi ka nasa trabaho. Palagi kang abala at naramdaman kong nawala na ang pagmamahal mo sa akin. Halos maiyak si Emily sa narinig, ngunit pinigil niya ang kanyang luha. Enrique, hindi mo ba naisip kung bakit ako nagtatrabaho ng husto? Para sa atin iyon, para sa pamilya natin, at ito ang igaganti mo sa akin? Wala ka ng ibang dapat sisihin kundi ang sarili mo, kaya wag mong ipilit sa akin ang pagtawad na hindi mo naman karapat-dapat na makuha. Binaba ni Emily ang telepono. Ang kanyang puso ay puno ng sakit. Ngunit alam niyang tama ang kanyang desisyon. Mula sa araw na iyon, isinara na niya ang kabanata ng kanyang buhay na kasama si Enrique. At piniling ituloy ang buhay kasama ang anak na si Juanito, na siyang tanging nagpapalakas ng kanyang loob. Matapos ang lahat ng nangyari, inakala ni Emily na ang kumpanya na pagmamayari na Doña Clarita at Don Lloyd ay mapupunta kay Enrique, lalo na pagkatapos ng kanilang annulment. Sa isip ni Emily, ito na ang huling bagay na maaaring asahan ni Enrique mula sa kanyang mga magulang. Ngunit isang araw, natanggap niya ang balita mula sa kanilang abogado na kailangan niyang basahin ang nilalaman ng huling habilin na iniwan ni na Doña Clarita at Don Lloyd. Habang binabasa ni Emily ang dokumento, hindi niya napigilang magulat sa nakasaad doon. Ayon sa huling habilin, ang buong kumpanya ay hindi mapupunta kay Enrique, kundi kay Juanito, ang kanilang anak. Ang buong ari-arian ay ipinapasa namin sa aming apo na si Juanito. Nakasulat sa testamentong iniwan ng mga magulang ni Enrique. Kasama ng dokumento, may iniwang liham sina Doña Clarita para kay Emily. Nang binasa niya ito, naramdaman niya ang halo-halong emosyon. Pagpapasalamat, pagkagulat, at isang uri ng kagalakan na hindi niya inaasahan. Emily,
Nakasulat sa liham. Alam naming may mga pagkukulang kami bilang mga magulang kay Enrique. Hindi namin naibigay sa kanya ang tamang gabay at pagmamahal na nararapat. Kaya't alam naming marami siyang nagawang pagkakamali sa kanyang buhay. Pero nakita namin kung paano mo siya minahal at kung paano ka nagsumikap para sa inyong pamilya. Napahinto si Emily sa pagbabasa. Pinipigilan ang kanyang luha na nais pumatak. Alam niya na ang mga salitang ito ay puno ng pagsisisi at pagmamalasakit mula sa mga magulang na Enrique. Alam naming hindi perpekto ang aming anak, patuloy ng liham. Ngunit nakikita namin na sa ilalim ng iyong pangangalaga, mabibigyan mo si Juanito ng magandang kinabukasan. Dahil dito, napagpasyahan namin na ipasa ang lahat ng aming naipundar sa aming apo, na naniniwala kaming aalagaan at gagabayan mo ng tama. Basta't walang mangyayaring problema. Alam namin na magiging maayos ang buhay ng aming anak at apo sa iyong kamay. Nang matapos ni Emily ang pagbabasa ng liham, isang bagong pakiramdam ng responsibilidad ang bumalot sa kanya. Hindi niya inaasahan na ibibigay sa kanila ang buong kumpanyang ito. Ngunit alam niyang ito ay isang pagkakataon na kailangan niyang gamitin para sa ikabubuti ng kanilang anak na si Juanito. Juanito. Bulong ni Emily sa sarili habang iniisip ang kanyang anak. Gagawin ko ang lahat para mapanatili at mapalago ang iniwang pamana ng iyong mga lolo't lola para sa iyo. Ito ang magiging bagong simula para sa atin. Sa bagong pag-asa at determinasyon, nagpatuloy si Emily sa kanyang buhay. Handang harapin ang anumang hamon para sa kinabukasan ng kanyang anak. Sa kabila ng lahat ng unos na kanyang pinagdaanan, nagpatuloy si Emily sa kanyang buhay na may bagong layunin at pag-asa. Ang mga araw na puno ng luha at pasakit ay unti-unting napalitan ng mga ngiti at kasiyahan. Ang kanyang mga magulang na noon ay nag-alaga sa kanya noong bata pa siya, ay ngayon ay siya nang nag-aalaga sa kanilang bahay. Ipinapakita ng kanilang mga mata ang pagmamalaki sa kanilang anak na si Emily, na sa kabila ng lahat ay nagtagumpay sa kanyang mga laban. Si Juanito naman, ang bunga ng kanyang pagmamahal, ay patuloy na nag-aaral sa kolehiyo. Dala-dala ang mga aral na natutunan mula sa kanyang ina. Alam niya ang bawat hakbang na kanyang ginagawa ay patungo sa isang mas maliwanag na hinaharap. Salamat sa sakripisyo at pagtitiyaga ni Emily. Samantala, si Emily ay naging isang haligi ng kumpanya na iniwan ng kanyang mga biyenan para kay Juanito. Araw-araw siyang nagsisipag. Alam niya ang bawat tagumpay ay isang hakbang patungo sa isang mas maayos na buhay para sa kanyang anak. Sa bawat tagumpay ng kumpanya, ramdam niya ang pagtitiyaga ng kanyang mga biyenan na kahit sa kanilang pagkawala ay itinaguyod pa rin ang kinabukasan ng kanilang apo. Ang mga taon ay lumipas, at sa bawat araw na dumadaan, nararamdaman ni Emily ang kagalakang hindi niya inaasahan. Ang dating mga sugat ng pagtataksil at sakit ay napalitan ng kapayapaan at kasiyahan. Sa kanyang puso, alam niyang natagpuan niya na ang tunay na kasiyahan, isang buhay na puno ng pagmamahal, tagumpay at pagkakaroon ng layunin. Ang kanyang tagumpay ay hindi lamang nasusukat sa yaman o sa pag-unlad ng negosyo, kundi sa kanyang kakayahan na magpatuloy sa kabila ng mga pagsubok. Ang kanyang kwento ay isang patunay na kahit gaano man kabigat ang mga pagsubok sa buhay, mayroong liwanag na naghihintay sa dulo ng landas. Sa wakas, natagpuan ni Emily ang buhay na nararapat sa kanya. Isang buhay na puno ng pagmamahal, kapayapaan at kasiyahan. At sa bawat umaga na gumigising siya, alam niyang handa siyang harapin ang araw na may ngiti. Dala ang mga aral na nakaraan at ang pag-asang dala ng bukas.